Pinoy Love Story Series. Si Isadora ay lumaki sa bundok kasama ang kanyang tatay Isidro at nanay Adora. Malayo sa bayan ang kanilang tinitirhan kung kaya ay walang alam si Isadora sa mga bagong kagamitan sa kasulukuyang panahon. Ngunit tadhana ang nagdala kay Isadora sa Maynila at doon ay kinupkup siya ng isang ginang na mahilig sa kalikasan. Kalaunan ay hindi inaasahang kinailangan niyang ikasal sa anak nitong sikat na artista sa Pilipinas sa hindi malamang dahilan. Ano kaya ang mangyayari kay Isadora sa kanyang inosenteng puso na nasaktan sa kauna-unahang pagkakataon sapagkat siya ay umibig sa taong kailanman ay hindi niya kayang abutin? Anong gulo na naman ba ang pinasok mo, Lorenzo? Sa tuwina ay wala ka ng ibang ibinibigay sa amin ng ama mo kung hindi sakit ng ulo. Hindi pa nga natatapos na 3 gabi naming camping sa Mount Ramana, ngunit heto, at natawag ka na naman upang magpasalba. Come on anak, hindi ka na bata. Kaya mo nag-isalba ang sarili mo riyan sa kung anong problema mo. Bungad ng kagalang-galang na ginang sa anak nito sa phone call. Bahagya na namang tumaas ang dugo ng ginang sa anak. Panay naman ang lingon dito ng asawa nitong Don, ngunit piniling magpaka-alila sa pinakamamahal na asawa sapagkat ginawa lang naman itong driver ng ginang. Sa hilig kasi nito sa kalikasan ay panay ang pagyayaya nito ng camping sa kung saan saang bundok na hindi naman matiis na hindi samahan ng Don. Bakit mo ibinaba ang tawag, Sonia? Baka naman kailangan nga ng anak natin ng tulong. Saad ng Don sa asawa, ngunit umiling lamang ang gina. Hayaan mo siyang matuto. Hindi ko ginustong pumasok siya dyan sa pagiging artista. At ngayong pinagkakaguluhan ng buhay niya ay idadamay niya ako. Masyado na tayong maraming iniisip sa negosyo natin. Tapos ngayon ay dumagdag pa siya. Nakakross arms ang ginang habang diretso sa daan ang tingin. Sa totoo ay hindi rin naman ito matiis ang anak. Kung hindi pala nito tutulungan ang anak sa kung anumang gusot, ay bakit pa ito nagyayang umuwi na sa Maynila? Napangiti na lamang ang Don at itinoon ang atensyon sa pagmamaneho. Narating ng mag-asawa ang mansyon at kaagad na bumaba sa kanilang 4x4 truck. Akma na sanang papasok ang ginang sa loob ng mansyon nang tawagin siya ng Don sa likurang bahagi ng truck. Lumapit naman doon ang ginang at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang may babaeng nakahiga roon sa likuran ng kanilang sasakyan at mahimbing na natutulog. Nagkatinginan ang mag-asawa hanggang sa magmulat na ng mga mata ang babae. Napakurap-kurap ito sapagkat open ang likurang bahaging iyon ng sasakyan at tumama sa mukha ng babae ang matinding sikat ng araw. Bumangon ito at mukhang nabahala pagkakita sa mag-asawa. Base sa suot nitong damit ay mukhang makaluma ang babae. Luma na ang suot nitong palda at damit na may botonis. Nakalugay rin ang alon-alon nitong mahabang buhok at mukhang nangamba pagkakita sa kanila. Bahagya pa itong napatras at sumiksik sa isang sulok ng truck. Huwag kang matakot, iha. San ka nang galing at bakit nariyan ka sa sasakyan namin? Mahinahong tanong ng Don at napansin naman ng mag-asawang napalunok ang babae. Nakatulog po ako rito sa bagay na to. Pasensya na po. Masyado lamang akong namangha. Yakong sagot nito na nagpaawang sa labi ng mag-asawa. Teka, anong lugar po to? Nasaan po ko? Nasaan ang mga puno? Baka sa boses ng dalaga ang pagkataranta at walang kahirap-hirap na tumalon sa truck at saka tumakbo sa hardin ng mansyon. Sinundan naman ito ng mag-asawa at nakita nilang tumungo ito sa puno ng mangga na naroon. Puno? May puno? Pero bakit ganun? Konti lang ang mga puno, samantalang doon ang daming puno. Mga halaman, marami. Nasaan na? Nagpalingalinga pa ito at dumako ang paningin nito sa malaking mansyon na nasa harapan nito. Sinipat nito iyong maigi at tila pa pinag-aaralan pagkuhay. Nagtatanong ang mga mata na nilingon nito ang mag-asawa. Inosente ang mukha ng babae na tila ba naninibago sa paligid. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganitong bahay? Tanong ng ginang na kaagad namang ikinatango ng dalaga. Sigurado ang ginang na sa Mount Ramana nang galing ang babae sapagkat doon lamang sila nanggaling. Malayo nga ang bundok na iyon at gumugol pa sila ng 10 oras na biyahe bago narating sa Maynila. Doon lamang sila sa dulo ng sementong daan at hindi na sila tumuloy pa sa looban ng bundok sapagkat
Wala pang sasakyan na nakakapasok doon. Alika, pumasok tayo sa loob. Huwag kang mag-aalala. Ligtas ang lugar na to. Nginitian pa ito ng ginang kung kaya ay gumiti rin ito pabalik. Mukhang nakuha kaagad ng ginang ang loob ng estranghera. Pumasok sila sa loob ng mansyon at kapansin-pansin ang pag-awang ng mga labi ng dalaga nang makita ang loob ng magarang mansyong iyon. Kumikintab sa kalinisan ang marmol na sahig maging ang grand stairs na naroon. Iginiya pa ng mag-asawa ang dalaga sa sofa na lalo nitong ikinamangha. Anong pangalan mo, iha? Tanong ng ginang at naupo sa harapan ng babae na inosente pa rin nakatitig sa mga gamit doon. Isadora, ako po sa Isadora. Saan nito na bahagya pang itinuro ang sarili. Ako naman si... Naputo lang anumang sinasabi ng ginang nang bigla na lamang sumulpot ang kanilang anak, si Lorenzo. Ma'am! Tawag ni Lorenzo sa ina. Ma'am? Kumusta po kayo, ma'am? Nabaling ang tingin ng ginang kay Isadora sapagkat iniisip nitong ma'am ang kaniyang pangalan kung kaya itinawag siya nitong ma'am. Lumipad naman ang tingin ni Lorenzo sa dalaga at kaagad na sumalubong ang dalawang kilay. Who are you? Bakit mo tinatawag na ma'am ang ma'am ko? Kaagad na tanong ng binata kay Isadora. Napatingala naman dito ang dalaga at inosente ito ang tinitigan. Ma'am, who is this girl? Bakit siya narito? Bagong kasambahay ba natin to? Sunod-sunod na naging tanong ng binata. Ako si Isadora. Kumusta po kayo? Biglang tayo ni Isadora at hinarap si Lorenzo. Nagulat pa ang binata nang hawakan ni Isadora ang kanyang pisngi at hinaplos ang kanyang ilong. Umatras si Lorenzo at halatang nainis sa ginawa ng dalagang taga-bundok. Ngumiti si Isadora at napatingin sa doon na noon ay tahimik lamang na nakatungay sa tagpong iyon. Pagkuhay bumalik ang tingin nito kay Lorenzo. Batid ng lahat na nais ipahiwatig ni Isadora na iisa lamang ang mukha ng Don at ni Lorenzo sapagkat mag-ama nga ang dalawa. Kumalma ka nga, Lorenzo. Siya si Isadora. Siya ang sagot sa mga problema mo. Ayoko na maghanap ng iba. Masyado pa yung matagal. Saad ng ginang na ikinagulat ni Lorenzo. Nagulat si Lorenzo sa sinabing iyon ng kanyang ina. Kanina pa lamang bago siya tumawag ay nagpadala na siya ng mensahe ukol sa kung ano ang problema niya kaya batid niyang nabasa iyon ng kanyang ina. What? Nababalo na ba kayo, ma'am? Ang babaeng yun. Sa babaeng yun ako magpapakasal? No way. Kung ganun lang din pala, papayag na ako magpakasal sa ka-love team ko, si Yora. Bukod sa maganda ay may utak naman. Say ko nga lang, at hindi ako papayag na maikasal ka sa kanya. Trust me, anak. Kapag kay Yora ka magpapakasal, ay alam mong hindi mo basta-basta lang mapuputol ang ugnayan ninyo. At hindi mo alam baka kung ano ang maisipan ng babaeng yun kapag nagtabi na kayong matulog at magising ka na lang na hiwalay na sa katawan ng kaluluwa. At least, safe ka kay Isadora, mabait siya at... Mabait? At ano naman ang pakialam ko kung mabait siya? Ang kailangan ko ngayon ay maikasal agad. Nagkakagulo na ang mga tao. Kumakalat na ang fake news na magpo-propose na raw ako kay Yora dahil lang sa nakita nila akong bumili ng singsing. At itong si Yora naman ay kinonsenti at feel niya ngayon na magpo-propose nga ako. Samantalang noon pa man ay ayoko na sa kanya. Kailangan may babae akong pakasalan at palabasing asawa ko. Nang sa ganun ay tumigil na sa kakapangarap si Yora na magugustuhan ko siya. At hindi basta-bastang babae lang ang ginusto ko para maging fake wife ko, ma'am. Mas lalong hindi katulad ng Isadora na yun. Mahabang litansya ng binata sa ina. Ngunit ano nga naman ang aasahan niya mula rito? Ipipilit at ipipilit pa rin ito ang gusto. Trust me, son. Madaling turuan ng mga bagay-bagay si Isadora. Hindi naman sa tinitake advantage natin siya pero handa ko naman siyang tulungan pagkatapos ng problema mong to. Babaguhin ko ang buhay ni Isadora. Nang sa ganon, ay may magawa naman ako sa isang taong batid ko ring labis na nagmamahal sa kalikasan. Tinapik pa nito ang kanyang balikat at iniwan na siya sa silid na iyon. Kulang na lamang ay sabunutan ni Lorenzo ang sarili niyang buhok. Maya-maya pa ay tumawag sa kanya si Owen, ang manager niya. Oh, bakit? Bungad niya rito. Lorenzo, nandito na naman si Yora, hinahanap ka. Tarantang saad ng kanyang manager sa kabilang linya na siyang dahilan kung bakit bahagyang pumalatak si Lorenzo. Ano nga ba ang pipiliin niya? Ang panghabang buhay na makasama si Yora
O ang pakasalan at gawing peking asawa ang Isadora na iyon na mukhang walang kaalam-alam sa mundo. Kung bakit pa kasi siya bumili ng singsingi, samantalang ang babaeng pagbibigyan niya sana niyon ay nandoon at masaya sa iba. Kung sa itsura lang din naman ang pag-uusapan ay mahirap siyang talunin. Pero ano nga naman ang laban niya sa lalaking iyon? Iyon ang tipo ng lalaking matagal nang pinapangarap ng best friend niya, ng babaeng matagal na niyang mahal. Ayaw niyang mapahiya kaya hindi niya nagawang sumagot nang dumugin siya ng media at tanungin kung sino ba raw ang pagbibigyan niya ng singsing. Wala naman siyang nobya. Dahil sa chemistry na nakikita ng mga tao sa kanila ni Yora, kaya nag-isip kaagad ang mga ito na si Yora nga ang maswerteng babaeng iyon. Nais mang alalahanin ni Lorenzo ang totoong nangyari ng araw na iyon, ay pinilit niya iyong iwinakse sa kanyang isip. Masyado siyang nasasaktan. Pagkababa niya ng tawag ni Owen ay mayroon na namang tumawag sa kanyang cellphone. And nagulat pa siya nang makita si Portia iyon. Ang best friend na kailanman ay hinding-hindi na mapapa sa kanya. Ilang araw na kasi niya itong iniiwasan sapagkat masyado siyang nasasaktan. Ilang beses na rin itong tumawag sa kanya ngunit pinipigilan niya ang sariling sagutin iyon. Pasalampak siyang naupo sa kanyang kama at hinayaan na lamang na mag-ring ang cellphone niya. Maya-maya lang ay huminto rin iyon. Hindi na namalayan ng binata na nakatulog na pala siya. Kung kaya sa kanyang pagising ay muntikan na siyang mapatalon sapagkat mayroong babaeng nakatunghay sa kanyang pagtulog, si Isadora. Napamura ang binata sapagkat nakaupo si Isadora sa kanyang kama. Iba na rin ang suot nitong damit sapagkat malamang ay binihisan nito ng kanyang ina. Matagal ang tulog mo kaya binantayan kita. Saad nito at ngumiti pa sa kanyang harapan. Marahas na huminga si Lorenzo pagkuhay bumaba sa kama. Kahit papaano ay naiisip na niyang magiging panandali ang asawa niya si Isadora. Well, hindi na gaanong masama. Kesa naman matali siya kay Yora na baliw na nga pero hindi pa rin nawawala ng mga tagahanga. Pinili na lamang pumasok sa banyo ni Lorenzo at iniwang nakaupo sa kanyang kama sa Isadora. Ngunit, mas lalong nainis ang binata at halos hindi makapaniwala nang makitang tumayo rin ang dalaga at tumungo sa loob ng banyo. Mulat na mulat ang mga mata ni Lorenzo habang nakayuko sa mukha ni Isadora. Nakatali ang buhok nito at inosenteng nakatingin sa kanya. Maliligo ako, lumabas ka nga. Hindi napigilan ni Lorenzo ang mairita. Sabi ni Mom, gisingin daw kita at pumunta tayo sa dining. Yun lang, hindi mo pa kayang sabihin. Sige na, lumabas ka na nang makaligo na ako. Putol ng binata sa pilit na inaalalang salita ni Isadora. Gaano ba kainosente ang babaeng ito? Saang bundok ba ito nanggaling? Baliw. Sinabi na pala sa kanya ng kanyang ina na sa Mount Ramana pala ang mga ito nanggaling. Malamang ay doon din galing ang Isadorang ito. Lumabas na nga ang dalaga kung kaya ituluyan ng isinara ni Lorenzo ang pinto. Mabilis na tinapos ni Lorenzo ang pagliligo at lumabas na ng kanyang silid upang tumungo sa dining table. Naroon na nga ang kanyang ama at ina at kaharap ng mga ito si Isadora na noon ay nilalantakan na ang pagkain. Talagang hindi na nakapaghintay. Napapailing na naupo na lamang si Lorenzo at naglagay ng distansya sa pagitan niya at ni Isadora. Sigurado akong nakapagdesisyon ka na, son. Basag ng kanyang ama sa katahimikan. Saglit namang huminto si Isadora sa pagsubo ng pagkain. Napaiwas tingin si Lorenzo at talagang labag sa kanyang loob ang bagay na iyon ngunit kailangan. Hindi nga natapos ang pagkain at pumayag na siya sa nais mangyari ng kanyang mga magulang. Pakakasalan niya si Isadora, ituturo rito ang lahat ng kailangan itong matutunan sa loob lamang ng 3 araw. Hindi sigurado ang binata kung magagawa nga bang matuto ng tagabundok na babaeng ito ang lahat ng bagay na nais niyang ituro rito. Nang sa ganon ay hindi naman siya mapahiya oras na ipakilala niya ito bilang kanyang asawa. Kinabukasan nga noon ay nagsimula na ang kanyang ina sa pagtuturo kay Isadora ng lahat ng bagay na moderno. Lahat ng hindi nito alam ay matyagang itinuturo rito ng ginang habang si Lorenzo naman ay tahimik na nakikinig at salubong ang mga kilay na nanonood sa mga ito. Ilang araw siyang nagkulong sa mansyon sapagkat ayaw niya ang lumabas. Naintindihan naman siya ni Owen na magpapatawag lamang siya ng press conference kapag handa na si Isadora at hindi siya mapapahiya. Lubos na nasiyahan naman si Lorenzo nang makakita ng improvement kay Isadora. Mabilis nga itong matuto, magaling na itong humawak ng kutsara at tinidor at maging ang mga kilos ng kanyang ina na itinuturo rito ay mukhang nakuha na nito. Hindi na rin ito basta-basta na lamang pumapasok sa kanyang silid at mukhang natuto na nga ito.
Maging sa pag-ayos ng sarili nito ay nagagawa na nito ng maayos. Kung kaya ay pagkatapos lamang ng 3 araw na pagtuturo ay tuluyan ding natuto si Isadora. Sa tingin nila ay kayang-kaya na nitong humarap sa karamihan at hindi rin naman basta-basta ang pinagdadaanan nitong hirap bago ito tuluyang natuto. At ngayon nga ay kasalukuyan ang nakaupo ang dalawa sa mesa kung saan nakaharap sa maraming tao. Karamihan ay taga-media at may bitbit na kamera. May kanya-kanya rin silang mikropono kung kaya ay labis ang kabang nararamdaman ni Lorenzo at baka magkamali sa Isadora. Mr. Lorenzo Smith, noon lamang nakaraang ilang linggo ay napabalita na ikaw raw at ang ka-love team mong si Yora Palmores ay ikakasal na. Gaano katotoo ang balitang ito? Paunang tanong ng isa sa mga reporter na naroon. Ngumiti naman si Lorenzo at sinagot ang tanong na iyon. Batid niyang nanonood ngayon si Yora kaya ito na ang tamang oras para basagin niya ang ilusyon nito. Hindi po totoo ang balitang iyon. Maikling sagot niya. Dinig naman ang mga bulong-bulungan sa paligid sa kanyang naging sagot. Kung hindi si Yora, ay sino ang babaeng dapat na sana ay pagbibigyan mo ng singsing na iyong binili kamakailan lamang? At sino yung magandang babae na nasa tabi mo? At mukhang malapit kayo sa isa't isa. Maaari ba naming malaman, Lorenzo? Sunod-sunod na ang mga naging katanungan kung kaya ay pinili ni Lorenzo na sagutin isa-isa ang mga iyon. Hindi si Yora ang babaeng papakasalan ko sapagkat hindi naman siya ang mahal ko. Kaibigan lamang ang turing ko sa kanya at hindi na iyon lalagpas pa roon. Isa pa ay baka magalit ang girlfriend na iniingatan at siyang totoo kong minamahal. Walang iba, kundi ang babaeng nasa aking tabi ngayon. Si Isadora. Mahabang pahayag ni Lorenzo na mas lalong nagpalakas ng bulong-bulungan sa paligid. Bahagya pa siyang lumingon kay Isadora at ngumiti rito sabay gagap sa mga palad nito. At masaya ko ring ibabalita sa lahat na successful ang proposal ko kay Isadora. Sa ilang taon naming relasyon, sa wakas ay magagawa ko na siyang pakasalan. We're going to get married at the end of the month. And I am so happy and grateful for that. Siguro ay nasagot na namin ang inyong mga katanungan. Marami pa kaming gagawin kaya kailangan na naming umalis. Ngiti-ngiti si Lorenzo at bahagya na sana ang magpapasalamat dahil mukhang nakaligtaan ng mga reporter na tanungin si Isadora ng kahit na ano tungkol sa kanilang relasyon. Peking relasyon. Ngunit hindi pa nagawang tumayo ni Isadora nang biglang nagsalita ang isang reporter na siyang palaging naghahanap ng gusot ni Lorenzo. Miss Isadora, kailan at ilang taon na ang relasyon ninyo ni Mr. Smith? At bakit ni wala man lang kaming naririnig na tungkol sa'yo o di kaya ay hindi man lang napabalita na nagkaroon ng girlfriend si Mr. Smith? This question is exclusive only to Miss Isadora, so please, hayaan mong siya ang sumagot, Mr. Smith. Taas kilay at may kakaibang ngiti sa mga labi ng lalaking reporter. Lihim na napamura si Lorenzo at tumingin sa gawin ni Isadora. Nakasalalay ngayon sa babae ang kanyang reputasyon. Unang-una, isa lamang po akong simpleng babae kung kaya ay ako ang may gusto na huwag akong ilantad ang aking pinakamamahal na si Lorenzo sa publiko. 2 taon na po kaming magkasintahan at kahit kailan ay hindi niya ako nagawang saktan sa kahit na simpleng bagay lamang. Kung kaya nung inalok niya ako ng kasal ay hindi na ako nagdalawang isip pa sapagkat alam kong mahal na mahal niya ako at mahal na mahal ko rin siya. O huwag niyo sana siyang husgahan at gawa ng mga kwentong wala namang katuturan. Ako ang mas nakakaalam kung sino at ano si Lorenzo. Isa siyang mabuting tao at mapagmahal na nobyo. Ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang artista at mapasaya ang kanyang mga manonood. Masama po ang loob ko sa totoo lang sapagkat kumalat sa iba't ibang lugar ang balitang kay Yora ikakasal si Lorenzo. Ang masama pa ay sinabi nilang pagkatapos daw mag-propose ni Lorenzo kay Yora ay bigla na lamang siyang nawalang parang bula at nais daw niyang takasan ang kanyang biglaang desisyon ng pagpapakasal. Sa mga panahon na nawala si Lorenzo ay kami po ang magkasama kasama ang aming mga pamilya. Kaya sana, malinaw na ang lahat. Pagkasabi noon ay si Isadora pa mismo ang humila kay Lorenzo paalis sa lugar na iyon. Awang ang labing sumunod ang binata rito. Narating nila ang mansyon at ganoon na lamang ang pagkamangha ni Lorenzo kay Isadora. Halos, hindi siya makapaniwala na ibang-iba na nga ito. Natulala siya rito na inabutan siya ng maiinom. Hindi niya lubos maisip na masasabi ni Isadora ang ganoong mga salita kanina. Okay ka lang ba? Untag pa nito sa kanya na siyang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ilang beses siyang napalunok bago tinanggap ang basong iniaabot sa kanya ni Isadora.
Naglalaman iyon ng orange juice. Kaagad niyang inisang lagok iyon sapagkat nakaramdam siya ng labis na pagkauhaw. Naupo sa kanyang harapan si Isadora at formal na formal ang dating nito. Sabihin mo, ganun ka ba katalino para matutunan mo at malaman ang mga ganoong bagay? I mean, hindi ka man lang nagkamali sa mga itinuturo sa'yo ni mom ko. Kunot na ang tanong niya rito na ikinangiti nito at bahagyang napayo ko. Gusto ko lang namang makauwi na kaya ginalingan ko. Sabi kasi sa akin ng nanay mo, ihahatid na raw niya ako pauwi kapag nagpakasal na tayo. Hindi raw mag-iisip ang mga tao kung nasaan ako sapagkat nasabi ko na ayoko ng magulong buhay. Iisipin nila na tahimik lang na pagsasama ang meron tayo. Good. Huwag kang mag-aalala. Basta sinabi ng mom ko na makakauwi ka. At hindi lang yun. Tutulungan pa niya ang pamilya mo para umalis na kayo rin sa tinitirhan niyo. Basta ako, nagpapasalamat ako at sa wakas, hindi na ako usap-usapan sa radyo, TV at social media. Ang galing mo kasing magpaliwanag at mangumbinsi kanina. Sabay ngiting sa Ade Lorenzo sa dalaga, maya-maya pa ay dumating na ang kanyang mga magulang na noon ay nanggaling pa sa kabilang subdivision kung saan mayroon din silang bahay. Masayang-masaya ang mag-asawa at proud na proud kay Isadora. Madali nga lang daw itong matuto at hindi nagkamali ang kanyang ina. Mabilis ang pangyayari. Ang kasal ay hindi nangyari sapagkat ini-announce nila na pribado ang kanilang kasal at pamilya lamang ang maaaring dumalo. Kung kaya ay nagpalabas na lamang sila ng mga litrato kung saan nakasuot ng simple at eleganteng gown si Isadora. Naniniwala naman yata ang mga karamihan kung kaya ay natahimik na si Lorenzo at wala na siyang naririnig pa na kahit na ano tungkol kay Yora. Tapos na rin naman ang ginagawa nilang pelikula kaya ayos lang. Ilang linggo ang lumipas nang dalawin ni Portia si Lorenzo sa mansyon. Naroon pa si Isadora at nagkataon na nasa sala nang dumating si Portia, ang babaeng siyang naging dahilan ng lahat. Masakit na titig ang iginagawad nito kay Isadora at nakiusap pa na kung maaari ay makausap nito ang kanyang asawa. Hindi alam ni Lorenzo kung ano ang pag-uusapan ng dalawang ngunit iniwan pa rin niya ang mga ito sa sala. Samantala nakatingin lamang si Isadora kay Portia habang ito ay taas kilay na nakatitig sa kanya. Hinihintay niya ang sasabihin nito. I know who you are. Ayoko lang lumantad at baka mapahiya ang best friend ko. Sinungaling ka. Anong 2 taong relasyon? Sa loob ng 2 taon na yun ay palagi kaming magkasama ni Lorenzo at wala ka pa nun. San ka ba nanggaling at bigla-bigla ka nalang dumating at nagpakilala na girlfriend ni Lorenzo? Ano ba ang plano nyo? May panunuyang tanong ni Portia. Ano ba ang pakialam mo, Portia? Sa pagkakaalam ko ay magkaibigan lang kayo ni Lorenzo. Bakit ngayon nandito ka at tinatanong kung paano nga ba naging kami? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Masaya na kami ni Lorenzo at magsaya ka na rin. At sino ka para sabihin sa akin yan? Hindi ko nga alam kung saan ka nanggaling at kung sino ang pamilya mo. Sa photos na inilabas ninyo ay wala akong nakikitang pamilya na kasama mo sa kasal nyo. Totoo bang may kayo? Taas kilay pang putol nito sa sinasabi ni Isadora. Kung walang kami, Portia, bakit nandito ako? Kasi bahay ko na rin to. Pamilya ko na rin ang pamilya ni Lorenzo kasi asawa na niya ako. At saka, ano ba sa'yo ang bagay na to? Bakit? Galit na galit ka? Hindi ka ba nagtataka na kilala kita? Balik tanong niya rito na ikinalito ng mukha nito. Naikwento kasi ni Lorenzo sa kanya ang tungkol kay Portia. Sinabi rin nito na si Portia raw ang babaeng minamahal nito ngunit hindi na maaari sapagkat nahuli raw nito si Portia na may katabing lalaki sa kama habang ang mga ito ay natutulog. Iyon ang naging dahilan kung bakit ito tumakbo palabas ng condo unit ni Portia at nabitawan mismo sa harap ng maraming fans ang kahon ng singsing na dala-dala nito. Ang totoo ay nasasaktan si Isadora. Napalapit na siya ng husto sa binatang akala lamang niya ay ituturing niyang kapatid sapagkat wala siyang kapatid. Wala siyang ibang nakakasama mula bata siya kundi ang kanyang ina at ama. At batid ni Isadora na nalulungkot siya sa hindi matukoy na bagay. Lihim siyang nakakaramdam ng inggit kay Portia sapagkat ito ang laman ng puso ni Lorenzo samantalang siya ang natigil siya sa isiping iyon sapagkat wala siyang karapatan. Isa lamang siyang peking asawa ni Lorenzo at batid niyang hindi maglalaon at babalik na rin siya sa kanyang pamilya. Bagamat masaya siya sa isiping iyon ay nakapagtatakang nalulungkot ang isang bahagi ng kanyang puso. Masyado siyang nalilito sapagkat tuwing nakikita niya si Lorenzo ay bigla-bigla na lamang siyang nakakaramdam ng kaba.
na para bang nais lamang niya itong titigan buong magdamag. Natatakot si Isadora, natatakot na baka ang kanyang nararamdaman ay kagaya lamang ng naikwento sa kanya ng kanyang ina na naramdaman ito ng mga panahong nagtagpo ang landas na mga ito ng kanyang ama sa bundok. Naligaw ang kanyang ina at kinupkop ito ng kanyang ama hanggang sa umibig nga ang kanyang ina sa kanyang ama at hindi na ginusto pang umuwi. Naisip ni Isadora ang posible kayang minamahal niya na si Lorenzo. Napalunok si Isadora sa isiping iyon. Pagkuhay napalingon ng maramdaman ang presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya at nagtama ang mga mata nila ni Lorenzo. Nakaalis na si Portia at ngayon ay titig na titig siya sa napakaamong mukha ni Lorenzo ng kanyang peking asawa. Nagising si Isadora ng isang magandang panaginip. Napanaginipan niyang sinasabi ni Lorenzo sa kanyang mahal siya nito. Kahit panaginip lamang iyon ay pakiramdam ni Isadora na totoong totoo iyon. Isang bagay rin ang kanyang natukoy na lumulukob sa kanyang puso. Iyon ay ang katotohanan na nahulog siya at nagmamahal ng lalaking kailanman ay hindi siya mamahalin pabalik. Dumungo si Isadora sa bintana ng silid kung saan siya natutulog. Dala-dala niya ang bigat sa kanyang dibdib lalo pa at kagabi lamang ay nabanggit na ng ina ni Lorenzo ang tungkol sa pag-uwi niya. Kailangan na niyang iwanan ang pagpapanggap na asawa ni Lorenzo at batid niyang hindi na sila magkikita pa. Maaari kaya siyang tumutol? Bumaling ang tingin ni Isadora sa hardin kung saan nakatunghay ang bintana ng silid na iyon. Naroon si Lorenzo at halos magimbal si Isadora sa nakita. Kasama ni Lorenzo si Portia at naghahalikan ang mga ito sa labi. Parang biglang sinakal si Isadora at nakaramdam ng sakit sa dibdib. Gusto niyang sumigaw ngunit anong mangyayari kapag ginawa niya iyon? Bumalik si Isadora sa gawin ng kama at naupo roon. Sapo niya ang kanyang dibdib sapagkat patuloy na nasasaktan iyon. Kulang na lamang ay humahagulgol siya ng iyak. Ngunit nahinto si Isadora nang maalala ang lugar niya sa bahay na iyon. Wala siyang karapatang masaktan. Wala siyang karapatang magselos. Sino ba siya? Tama. Kailangan na nga niya ang umalis at lisanin ang lugar na iyon. Habang si Lorenzo naman ay tahimik na nakikinig sa sinasabi ng kanyang ina habang sila ay kumakain. Nakapagdesisyon na kasi ang kanyang ina na dalhin na sa malayong probinsya si Isadora sapagkat doon nakabili ng bahay para sa pamilya ng dalaga ang kanyang ina. Naroon na rin daw ang mga magulang ni Isadora at nabigyan na rin ang mga ito ng hanap buhay. Hindi alam ni Lorenzo ngunit nitong mga nakaraang araw lang ay nangingilag sa kanya si Isadora ni hindi na siya nito magawang titigan sa mga mata. Lagi itong umiiwas na mapasabay sila sa pagkain. Nang minsang pumasok siya sa silid nito ay wala na roon ang picture frame kung saan peking litrato nila sa kasal. Naalala pa ni Lorenzo ang tuwa niya nang makita ang nasa ilalim iyon ng una ni Isadora. Ngunit wala na iyon doon at halos hindi na siya kinakausap ng dalaga. Ihahatid na kita sa mga magulang mo, Isadora. Kailan mo gusto? Sa makalawa o sa susunod pang araw? Tanong ng kanyang ina kung kaya ay napatingin siya sa gawin ni Isadora. Pwede niyo po ba akong ihatid ngayon? Sabay angat nito ng tingin at siya ay napaawang ang mga labi. Bakit? Akala niya sasabihin nito na aalis ito sa susunod pang mga araw at hindi pa ngayon. Napaiwas ng tingin si Lorenzo pagkuhay na palunok. Nais niyang makausap si Isadora. Nang bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Lorenzo kung kaya ay sinagot niya iyon. Isang nurse ang kanyang kausap at sinabing nasa ospital daw si Portia. Mas lalong nagulo si Lorenzo sapagkat ayaw niyang iwan si Isadora nang hindi man lang nagpapaalam dito. Ngunit kailangan siya ngayon ni Portia. Siya na lang kasi ang mayroon ito at ulilang lubos na ito. Inisip na Lorenzo na baka hindi rin naman matutuloy ang pag-alis na Isadora sapagkat nitong mga araw ay abala ang mga magulang. Walang maghahatid kay Isadora kaya mapipilitan itong ipagpaliban ang pag-uwi. Kaya naman nagpaalam na si Lorenzo at sinasabi sa mga magulang at kay Isadora ang lagay ni Portia. Hindi naman pala malala ang lagnat ni Portia. Maayos na rin ang pakiramdam nito at makakauwi na raw pagkatapos ng isang araw na pananatili sa hospital. Umuwi si Lorenzo sa mansyon at hindi na niya naabutan pa roon si Isadora. Nung araw daw na umalis siya patungo sa ospital, ay nagpumilit ng umalis si Isadora. Napilitan ng kanyang ina na ipahatid na lamang ito sa driver ng pamilya nila sapagkat hindi nga maihahatid ng personal ang mga magulang sa Isadora ng araw na iyon. Biglang dumilim ang paligid ni Lorenzo na para bang bigla na lamang nawala ng kulay ang lahat ng bagay. Nakaramdam siya ng labis na lungkot na noon lamang niya naramdaman buong buhay niya. Hinahanap-hanap niya ang presensya ni Isadora, ang inosente nitong mga mata. Lahat-lahat ng tungkol sa dalaga ay namimiss niya. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalo lamang iyong sumidhi.
Ang kagustuhang makita at makasama si Isadora ay nanaig. Kung kaya ay bumiyahe si Lorenzo patungo sa Quezon Province, kung saan naroon si Isadora. Nagagalak siya at nangako sa kanyang sarili na hindi na siya papayag pang mawala ito sa paningin niya. Masaya siyang kasama ito araw-araw. Pagdating doon sa address na ibinigay sa kanya ng mga magulang ay kaagad na namataan ni Lorenzo si Isadora sa loob ng tindahan doon. Pagkakita nito sa kanya ay saglit ito natigilan, ngunit kaagad na tumakbo palayo. Nalaman kaagad ng binata na mayroon talagang mali. Galit ba sa kanya si Isadora? Sinundan niya ito at pilit na kinausap, ngunit hindi man lang ito sumasagot at patuloy lang sa pag-iwas sa kanya. Isadora, may nagawa ba akong mali? Sabihi, umalis ka na. May ginagawa ako. Tapos naman na ang pagpapanggap natin at saka, ano pa ba ang kailangan mo? Natupad na ang pangarap mo na maging kayo ni Portia, kaya hindi na natin kailangan magpanggap pa. Sana magkaroon ka naman ng isang salita. Pagkasabi nun ay naglakad na ito palayo. Naiwan si Lorenzo na nag-iisip. Nagsiselos ba si Isadora kay Portia? Mahal kita, Isadora, mahal na kita. Mga katagang nagpahinto sa paglalakad ng dalaga. Unti-unti namang lumapit si Lorenzo rito at muli itong hinarap. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Tama. Mahal nga ni Lorenzo si Isadora. Natutunan niyang mahalin ang simple at dating walang kaalam-alam na si Isadora. At hindi niya ikinakahiya iyon. Mahal mo ko? Maluhaluhang tanong ni Isadora na kaagad tinanguan ni Lorenzo. Bakit mo hinalikan si Portia? Kung mahal mo ko, sa akin mo gagawin yun at hindi kay. Natigil ang dalaga nang bigla na lamang itong halikan ni Lorenzo sa labi. Sa unang pagkakataon, ay naramdaman ni Isadora ang init ng halik ng taong mahal niya. Sa unang pagkakataon ay lubusan siyang naging masaya. Ganon din si Lorenzo, nag-decide siyang tumigil na sa shoe business at hawakan na lamang ang negosyo ng kanilang pamilya. Ang kasal ay totoong naganap kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Inosente at walang pinag-aralan man ang pamilyang pinagmula ni Isadora, ngunit hindi na iyon mahalaga pa. Mas mahalaga ang pagmamahala ng dalawa na nooy totoong mag-asawa na.